ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong tanghali, mga negosyante sa Mindanao nanawagan kay Pangulong Aquino na magdeklara na ng state of emergency sa nihon ng kararanasang mahabang brownout sa reyon. We are calling the President to declare an emergency situation in Mindanao. Mahigit 800 milyong pisong pondo bilang performance-based bonus sa mga empleyado ng gobyerno aprobado na, pero nilinaw na hindi lahat ay makakatanggap. Grupong Courage naman agad umalma. Kung di ka umabot to sa 90% ng puntirya ng iyong ahensya o yung target, hindi ka makakakuha ng performance-based bonus. Matagal na namin kinikriticize ito na sa totoo lamang hindi patas-patas, hindi pantay-pantay. Kasong isasampa naman sa gobyerno ng Malaysia, pinag-aaralan na ng mga kiram. Pinag-aaralan din ng abogado ng Sultan of Sulu na sila ay kakasuhan ng usurpation of the Sultans of Sulu's historic and legal authority. Seguridad naman sa Semana Santa, planchado na ayon sa PNP. Tutulong din tayo sa ating mga motorista. Magkakaroon tayo ng mga road marshal in coordination with other agencies. Sa negosyo, patuloy na pagtulong sa mga magsasaka ng sibuyas, tiniyako ng Department of Agriculture. At abroad, Southern China sinalanta ng buhawi. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada, 1 Ibunan Street San Juan. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saang presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. 52 days na lamang eleksyon na. Kesyo ba sikat ay iboboto nyo na agad? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Tanghali ng Biyernes ngayon, Marso 22, 2013. Ito po ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña at tayo po ay live na live sa DYVR 657 RMN Rojas, DXIC 711 RMN Iligan, DYHB 747 RMN Bacolod at sa DXDR 981 RMN Dipolog. Live international via www.rmnnews.com. At WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Muling umapela kay Pangulong Noynoy Aquino yung mga negosyante sa Mindanao na magdeklara na ito ng state of emergency sa buong reyon. Sa interview ng RMN kay Cholo Soliven, ang presidente ng Zamboanga Chamber of Commerce and Industry, ang state of emergency ng Pangulo
ang agarang solusyon para matugunan ang lumalalang power crisis ngayon sa Mindanao. Sa kasalukuyan, umabot na sa 6 hanggang 8 oras ang brownout sa ilang bahagi ng Mindanao. We are calling the President to invoke Section 71 of the ETIRA laws to declare an emergency situation in Mindanao to address immediately this power crisis. Ayon pa kay Sullivan, hindi na kaya ho ng local power producers ang demand ng mga taga Mindanao sa kuryente. Nakasama pa umano ang ginawang pagbenta ng Napocor sa kanilang mga mobile power barges. Kung hindi umano ito agad aaksyonan ng gobyerno, mas malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na panahon, tulad na lamang ng pagsasaraho ng ilang mga establishmento at kawalan ng trabaho ng maraming mga manggagawa. The real issue there is supply. Very low compared to the demand. Our leaders failed to really anticipate the problem considering growth of Mindanao in terms of their consumption. Krisis sa kuryente. Matatandaan ho na kahapon sinabi ng Pangulong Noynoy Aquino na dapat ng pag-isipang mabuti ang pagdedeklara ho ng state of emergency sa Mindanao. Tiniyak din ng Pangulo na hinahanapan ho ng solusyon ang krisis na yan sa kuryente sa buong rehiyon. Krisis sa kuryente. Aprobado na ho ng Department of Budget ang Management ang 832 million pesos na performance-based bonuses na mahigit 18,000 mga empleyado ng gobyerno. Sa interview ng RMN kay Civil Service Commission Chairman Francisco Duque, hindi ho lahat ng mga empleyado ng gobyerno ang makakatanggap ho ng bonus. Ayon kay Duque, may batayan yung pagbibigay ho nila. Tulad na lamang na kung kumikita nga ba yung isang GOCC. Yung batayan na yan, yun yung kumbaga parang report card. Meron kang malinaw na mga dapat gagawin sa isang taon. Kung di ka umabot to sa 90% ng puntirya ng iyong ahensya o yung target, hindi ka makakuha ng performance-based bonus. So depende kung ano ang iyong performance, depende kung anong grado ang makukuha mo batay sa pagbibigay ng serbisyo ayon dun sa iyong mga target. Batay ho sa DBM, ang pinakamaraming empleyado ang makakatanggap po ng bonus ay ang Social Security System. Sinundan naman ang Development Bank of the Philippines, Government Service Insurance System, Manila International Airport Authority at Office of the President. Maring naman kinundina agad ng grupong Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE ang ipinapatupad na performance-based bonuses ng pamahalang Aquino. Ayon kay COURAGE President Ferdinand Gaite, hindi pantay ang PBB dahil maliit lamang na bahagi ng mga empleyado ng gobyerno ang nabibigyan ho nito. Itong sinasabing performance-based bonus, bagamat sa unang tingin, abot nga ng hundreds of millions, Pero tignan mo yung bilang ng mga apektado. Napakaliit na bilang. 1.3 million ang government employees including yung binabanggit mo, Audrey, ng mga GOCCs. Some of them exempted pa nga sa salary standardization law. Pero minuscule o maliit na bilang lamang ng mga kawani ang nakatanggap dito sa sinasabing performance-based bonus. Matagal na namin kinikriticize ito na sa totoo lamang hindi patas-patas, hindi pantay-pantay. Bukod dito, marami na rin anyang benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno ang tinanggap ng Aquino administration na pabor sa mga kapitalista. Umabot lamang sa 9,000 sa isang buwan ang sahod ng isang kawani ng gobyerno sa kasalukuyan. Sa ngalan ng Saba, ulat ng engkwentro sa Malaysia. Pinag-aaralan na ho ng pamilya Kiram ang mga kasong isasampa laban sa gobyerno ng Malaysia. Sa interview ng RMN kay Engineer Abraham Ijinani, ang spokesman ni Sulu Sultan Jamanul Kiram III, kasong usurpation of the Sultanate of Sulu Historic and Legal Authority at illegal utilization and development of the natural wealth. Ayon kay Ijinani, dahil wala pang desisyon ng United Nations sa claim sa Sabah, illegal ang hakbang ng Malaysian government na kasuhan ang nahuhuling mga Pinoy na naninirahan ho doon. Ang tingin natin dyan, illegal ang ginagawa ng Malaysia. Sapagkat kung ating tutukoyin yung 1963 Manila Accord, ang gobyerno ng Malaysia
ay administering authority lamang ng Sabah. Sapagkat sinabi doon sa 1963 Manila Accord na ang Sabah claim ay hindi pa na-desisyonan ng United Nations. Ibig sabihin, kung wala pang bansa masabi kung sino ang nagmamayari. Kasabay ho niyan ay tiniyak naman ni Girani na kanilang tutulungan yung 8 Pinoy na nakakulong at kilasuhan ng terorismo ng Malaysian government. Umapila rin si Girani na tulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga nasabing Pinoy kung talagang may malasakit pa ang mga ito sa mga Pilipino. Nanawagan din si Girani sa Moro Islamic Liberation Front na kausapin ang Malaysian government na maghinay-hinay dahil maging ang mga sibilyang Pinoy sa Sabah ay kanila ring idinadamay. Yes, sir. Kahit Moro Islamic Liberation Front, dapat kausapin nila ang Malaysia na hinay-hinay naman sa mga hindi. Kausapin ng Moro Islamic Liberation Front ang Malaysian government na dapat naman maghinay-hinay ang Malaysian government sapagkat ang taong nahuhuli yan ay hindi mga Royal Security Force. Sapagkat alam natin, Kamel, ang Royal Security Force ay nandoon lamang sa lahat dato. Sa ngayon anya ay malakas pa rin ang bakbakan sa lahat dato. Kaliwaso sa sinasabi ng Malaysian government na wala ng guluho ron. Sinabi ni Ijirani pa na sinasabi lamang ito ng Malaysian government dahil ayaw nilang makialam ang United Nations kung saan hindi anya pinapasok ang mga UN peacekeepers sa lahad dato. Semana Santa, Tatak RMN Report. Kasado na ho yung pagbibigay naman seguridad ng Philippine National Police sa mga mamamayan ngayong Semana Santa. Sa interview ng RMN kay Chief Superintendent Generoso Serbo, nakapagsalita ng PNP, pinagutos na nila ang paglalagay ng mga police assistance desks at sa mga area of convergence tulad ho ng mga paliparan, pier, bus stations, malls, tourist destinations at simbahan para makatulong ho sa mga biyahero at mga turista. Set of guidelines na mag-guide sa ating mga PNP unit. Tusan po namin sila na maglagay ng mga police assistance desk sa mga tinatawag nating areas of convergence. At bukod dyan, nagkalat din umano mga pulis sa mga kalsada at para makatulong sa mga motorista. So tulong din tayo sa ating mga motorista. Magkakaroon tayo ng mga road marshal in coordination with other agencies, MMDA, OTC, saka yung ibang mga civic action groups. Nanawagan naman si Serbo sa mga mamamayan na makipagtulungan sa kanila para labanan ang karahasan ngayong Semana Santa. Mission 2013. Boboto ako. Kaugnay ng eleksyon, yung COMELEC ay tuloy ang koordinasyon sa NAPOCOR at DOE kaugnay sa problema sa kuryente sa Mindanao. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo live. Tiniyak na ng Commission on Elections sa patuloy ang kanilang koordinasyon sa National Power Corporation at Department of Energy hinggil sa usapin ng power scarcity sa Mindanao. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, nakakabahala na kasi ang patuloy at posibleng paglalapan ng brownout sa Mindanao lalo't papalapit na ang eleksyon 2013. Magkagayon sinabi ni Brillantes sa kung sakali mang hindi masolusyonan ang problema sa kuryente sa Mindanao sa araw ng halalan ay handa anaaniya sila sa ganitong aberya. Ipaliwanag ni Brillantes sa kung magkakaroon man na hindi man lang power interruption, hindi ito magiging problema dahil rin sa backup battery sa loob ng PCOS machine sa tatagal ng hanggang 12 oras. Pero ang kinakatakot ni Brillantes ay ang pagsapit ng gabi dahil sa araw ay mariya na gamitin ng backup battery at pwede magpatuloy sa batuhan pero sa gabi niya ay kailangan ng ilaw sa mga eskwelahan na pagdarausan ng eleksyon at kailangan din ng kuryente upang may transmit agad ang resulta ng halalan. Nito sa orihinal na plano ay dapat maireserba ang backup power sa umaga at kung sakaling kulangin na sa transmission ng resulta ay dito pa lamang ito gagamitin. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. RMN News. Patuloy na magbibigay ho ng suporta ang Department of Agriculture sa mga onion farmers. Kasabay na rin ang isinagawang trial shipment ng pag-export ng sibuyas ng Pilipinas doon sa Japan. Ayon kay Jennifer Remonquillo, ang coordinator ng High Value Crops Development Program ng DA, ay sinabi nito na handa ang kagawaran na bigyan ho ng ayuda yung mga magsasaka ng sibuyas upang lalo pang mapalikha ang mga makalikha ho ng mga dekalidad na produkto na iluluwas ho sa ibang bansa. Sa ngayon nila ay kanila rin hinihintay ang tugon ng Japan hinggil sa mga ipinadalang 20 metrikong tonelada ng yellow granex onions na mula naman sa Bongabon, Nueva Ecija na itinuturing na onion capital ng bansa.
ang pag-export ng sibuyas ay dahil na rin sa pakipagtulungan ng DA sa National Onion Growers Cooperative Marketing Association Inc. o yung NOGROCOMA. Ang kagawaran po ng pag-asaka sa pangunguna po ng ating butihing kalihim sa proseso Alcala ay talaga po nating binibigyan pa ng mga suporta o intervention like yung mga production inputs po natin, mga buto ng sibuyas ay talaga pong ibinibigay natin sa kanila, plus the fact yung ating mga sa produksyon hanggang sa post-harvest, yung mga storage natin ay talaga po natin pinagbubuti ang mga kondisyon ng ating mga storage facilities at syempre po, yan na nga po yung marketing na madadala sa ibang bansa. Kaya nga po, ito pong pagdadala ng ating sibuyas sa ibang bansa ay nagsisimula sa isang magandang produksyon. Patuloy po ang ating mga extension support, mga training. Talaga po nating lagi pang tinutulungan o tinuturuan ng ating mga magsasaka na talagang makapag-produce sila ng mga dekalidad na produkto ng sibuyas. Opo, yan ho si Jennifer Remonquillo, ang coordinator ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture sa interview ng RMN. RMN News Abroad. Sinalantaho ng buhawi ang may kasama pang hailstones ang Southern China. Kabilang ho sa mga apektado nito ay ang Jiangxi, Hunan sa Central China at Guizhou Province. Matapos itong tumama kahapon, umabot sa mahigit 1 milyong residente ang inilikas. Umakyat naman sa 24 ang patay. Kung saan siyam sa mga ito ay mula ho sa Guangdong Province na karamihan ay mga natrapo sa mga gumong gusali. Maliban dito halos 150 naman ang naitalang sugatan. Nagdulot din ito ng pagtaob ng bangka sa karagatan ng probinsya ng Fujian kung saan 4 katao ang naiulat na missing. At makakasama live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide ngayong tanghali ng Biyernes, March 22, 2013. Sa mga nasa kalibo, susunod na ho dyan ang target tanay sa Udto sa DYKR 1161. Panoorin o yung naging pagbabalita namin ngayong tanghali sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Buddy Oberas. Ako po si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan ngayong 2013. Ang RMN Radyo mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Udto na bay. Tatak alas 12:18 ng tanghali. Tatak RMN.